Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Ipatutupad na sa susunod na linggo ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Uy! Isang binitiwang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos sa kampanya noong 2022 na minsang pinagdudahan. Ngunit gagawin daw totoo umpisa sa Visayas. Totoo pala, no? Hindi pala panaginip lang yun. Sa kanyang FB post, sinabi ng Pangulo na ang pilot rollout ng 20 pesos per kilo rice program ay sisimulan sa Mayo 1. Inanunsyo ng Pangulong Marcos ang good news matapos makipagpulong sa mga gobernador mula sa Visayas para isapinal ang pagpapatupad ng 20 pesos per kilo rice program. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na kasama sa pulong ang programa ay unang ilulunsad sa Visayas dahil marami ang nangangailangan sa mas murang bigas sa rehiyon. Ngunit kapag naayos ang issue sa logistics ay ilulunsad na ito sa buong bansa. Natatagal hanggang sa pagtatapos ng termino ng Pangulo sa 2028. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Ay. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sama sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Mayang buntag kaninyong tanan, mga Bisaya. Mata na mabudiha. Kayo pala uunahin. Wow, napakaswerte so, naman. Roll out na, kumbatsero. Actually, yan ay banner story ng maraming mga dyaryo. Itong pahayagang Philippine Daily Inquirer. Ayan, oh. Marcos, promise. Ano ba tong bakit ba may open and close quotation pa to? Ano ba ang tawag diyan? Ano tawag sa kudlit na 'yon? Oo, ano ba yan? Apostrophe. Oo. Kasi may mga nagsasabi hindi naman kasi pangako 'yan eh. Ayun siguro ang ibig sabihin noon. Yung sabi daw ng Pangulo diyan nung kampanya, yun ang kanyang pangarap. Pangarap. Pero ang termino dito may kudlit. Promise of cheap rice coming true in Visayas. Ayun, yung pangako daw pong murang bigas ay magkakatotoo sa Kabisayaan.
At ito naman po sa Manila Times, Ah, 20 peso rice program begins next week. ayan, oo, next week na nga pala yun, ano, dahil ngayon pala Biyernes ngayon, ano? 25, ano? Sa Hindi, 24 lang pala 24 ngayon. Oo, so, next Thursday. Next Thursday na pala yung Mayo 1, Mayo 1, pula yan, kumbatsero. Oo nga, no? Pula yan sa kalendaryo. Tama. Ako una nakakita. Sa May Ayun, 1, ano? ayan, so May 1, kasabay ng Labor Day, ay sisimulan sa Visayas. Visayas. Ano dahilan daw, kumbatsero, bakit sa Visayas? Mas nangangailangan daw, mas matindi. Kailangan dito sa buong bansa, pero pinaka nangangailangan daw doon nung siguro sa kwentuhan nila, yun ang pinaka nangangailangan. Oo. Yan daw po ay 20 sigurado, kumbatsero, hindi yan yung bigas na galing sa mga magsasaka natin. Ganun kaya yan. O dahil sa murang-mura ngayon ang bigas sa international market, makakabili ng mas mura, kaya pwedeng ipamigay ng 20 pesos nang hindi masyadong ganun kalaki ang lugi. Ibenta, hindi pamigay, ha? Mukhang local to, kumbatsero eh. Kaya ba sa local yan? Hindi, local rice ito eh. Ito, basahin lang natin yung sinabi ni Agriculture Secretary. Dapat si Secretary Laurel ang magpaliwanag sa atin ito, o kaya ang spokesman ng DA. Sabi po niya, the rollout was prompted by an oversupply of rice buffer stocks. Ang pagpapagulong ay bunsod ng sobra-sobrang supply, which has to be redistributed across regions. Na kailangang ipamahagi sa iba't ibang rehiyon. As mentioned before, Gaya ng nabanggit noon, there are 358,000 tons of stocks of palay. ayun, meron daw hong 358,000 ano yan? Metriko tonelada. Metriko tonelada to. Apakaray pala. Kala ko sako lang eh. Hindi. Metriko tonelada pala ng palay. Oo, ang palay yung binanggit. Oo, ang banggit nga po ng NFA, ang stockpile pala nila ng bigas. Kinonvert na yung palay, yung iba kasi palay in palay form, yung iba bigas na. Oo. Ang kanila daw pong stock ngayon ay mahigit 7 milyon na. 7 milyon na kaban ng bigas, kumbatsero. Kaya yung binag-uusapan natin, mukhang at least nakikinig ang pamahalaan, ibenta na ninyo, isalya na ninyo ng mura. Ilabas na yan. Oo, kesa umukin dyan yan, kesa amagin dyan yan. Kaya thank you. Thank you. Thank you. Tama yan. At pinulong na pala, kumbatsero, ng Pangulo ang 12 gobernador mula dyan sa Region 6, Western Visayas, Region 7, Central Visayas at Eastern Region 8, Eastern Visayas at diyan sa Cebu, Provincial Capital kahapon. Tungkol diyan. So hindi ito plano lang na napag-uusapan pa lang o idea lang, kundi ayan na talagang for implementation na simula nga ito next Thursday, May 1, at ang initial target daw po ay tatagal hanggang December, pero sa kalaunan, ang plano ay ituloy-tuloy na hanggang 2028. Ayun, ayan. At ang maganda nito, kumbatsero, makakabili ng mas maraming bigas ang NFA at ang buying price ay mas mataas. Makikinabang ang ating mga magsasaka, makikinabang din ang mga consumer. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZR. Nako, palagay ko sumisigaw na dyan yung dating nahirati sa Only Rice. Only Rice. Yehey! Only Rice na ulit! Nako, hinay-hinay sa rice, ha? Nako, sugar po yan. Sugar yan. Ang dami na pong gumanda ang katawan nung umiwas sa kanin. Ang dami na pong mga antataba na nung umiwas po sa kanin ay na-regulate po ang kanilang sugar sugar level. Yung blood sugar po ang tinutukoy natin.
Sapagkat sa bigas. ang bigas po talaga, pagpasok sa katawan ng tao, ay sugar po yan. Ayan. Ayos yan. Sa mga hindi yung nakakaalam, baka tatanong, paano naman nangyari yun? Hindi naman matamis yan. Ayan. Wala kang lasa yan. Kailangan mo nga mag-ulam eh. Nangangatwiran ka pa. Hindi daw po yung mga mahihilig sa beer. Nako, yan, beer. Mahilig sa beer sapagkat ang beer ay tinatawag pong liquid bread. Liquid bread. Liquid bread. Yan po ay galing sa wheat. Sa trigo din po galing yung beer. Kaya yung pong mga mahilig sa beer ay para din po kayong tumutungga ng asukal. Ayun. Kaya pala. Ayan, Ang Hinahinay lang, ha? Ang Pangulong Bongbong Marcos kanin. pala, kumbatsero, at si First Lady Lisa Marcos ay makikipaglibing din, ano? Oo. Kailan ba yung So, libing? sa Sabado. Sa Sabado. Oo. So, anytime ay bebiyahin na ang first couple papunta dyan sa, sa Italia. Narinig mo ba yung pahayag, yung report kanina ni Kuya Angelo? Na meron daw panawagan ang CBCP sa mga Pilipino na huwag mangampanya. Huwag ikampanya si Cardinal Luis Tagle. Mula ho kasi nung lumabas ang listahan ng mga posibleng pumalit kay Pope Francis, nakikita ron lagi ang pangalan ni Cardinal Tagle. Mukhang may mga kababayan tayong nangangampanya. Oo, pero hindi raw ho ganon. Maganda yung point nung CBCP, kumbatsero, ha? Kapag ka nga naman, halimbawa lang at pala rin, si Cardinal Luis Antonio Tagle na siya ang maging kapalit ni Pope Francis, baka lumitaw na nai-impluwensya ng outside world ang conclave. Iyon na nga. Kaya tigil daw yan. Itigil nyo daw yan. Bagamat na exciting yun, ha? Nung nabasa, alam nyo, personally, nakakilala natin to si Cardinal Luis Antonio Tagle. Kung talaga, masarap kausap, mabait. Kaya nga nung nakita natin, hindi tayo nagtataka na maging kandidato siya dyan Frontrunner siya dyan. At kung sakasakali, siya yung kauna-unahang hindi lang Pilipino, kundi Asyano. Buong Asya, magiging representative siya ng buong Asya. At kung sakali din, siya ang magiging longest serving. Kung sakali, kasi 67 years old lang siya Bata pa, si Cardinal Luis Antonio Tagle. Abangan po natin ang mga development dyan sa Vaticano. Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Oras po natin, mga jeepney driver. Nako, mag-iingat po kayo. Meron pong aksidente. Tama ba, Yuel? Aksidente, kinasasangkutan ng isang jeepney. May patay. Abangan po nyo ang follow-up report. At may nakabungguan yata. Ayan na naman. Ingat-ingat po sa pagmamaneho, especially po yung may mga karga-kargang mga kababayan nating pasahero. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam Chapchit Hun, 6:17 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Love you po pa. Tama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Dole at SM sanib pwersa sa pag-aalok ng libu-libong trabaho sa Labor Day Fairs. Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na handa ng Pilipinas sa pagdating sa artificial intelligence. Nabawing drone niugnay sa serye ng espionage activities ng China sa bansa. Pangulong Bongbong Marcos nagdeklara ng days of mourning sa pagpapanaw o sa pagpanaw ni Pope Francis. Superstar Nora Honor at 3 iba pa tatanggap ng Presidential Medal of Merit. 3 barangay sa Baguio City binigyan ng go signal ng Supreme Court para magdaos ng Bingo Games sa kanilang fundraising.
Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. nagsanib pwersa po ang Department of Labor and Employment at ang SM Supermalls sa pagsasagawa ng nationwide job fair sa Mayo 1, araw po ng paggawa upang magbigay ng libu-libong employment opportunities sa mga Pinoy na naghahanap ng trabaho. Ang job fair sa gaganapin sa 20 SM malls. Opo. Matindi naman tong SM, ano? 20 SM malls sa buong bansa. Bahagi ng pangako nito sa gobyerno na palawakin ang akses sa kabuhayan at suportahan ang National Employment Goals. Magsisimula po ang sabay-sabay na job fair alas 10 ng umaga na may alok na libu-libong trabaho mula sa mga paunahing sektor gaya ng retail, customer service, logistics at hospitality. Para matiyak na maayos ang application process, dadalo ang mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang BIR, Yun. SSS, Yun. PhilHealth at Aha. Pag-ibig para tulungan ang mga aplikante sa employment documents at mandatory registration. Ay, ayos na ayos yan. Ayos. So, makakatrabaho ka na, posible ka nang magkatrabaho, makakapagpalamig ka Yun pa. ang importante. Di ba? Ilang SM, hindi lang dalawa, kundi 20. 20 SM. Wala ka nang malls. maikakatwiran pa. Oo. Talaga naman pag hindi ka pa nakakita ng trabaho niya. Ewan ko na lang sa'yo. Oh. Alas 6:24 ang ating oras. Masantos siya kabasanad sa kayo na main. Agbangon kila. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na handa na ang Pilipinas na makipagsabayan sa ibang bansa pagdating sa Artificial Intelligence o AI. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos ilunsad ang Vitro Santa Rosa Data Center, isang 500 megawatt hyperscale facility na idinisenyo upang paglingkuran ng mga pandaigdigang leader sa teknolohiya pagdating sa cloud services at AI. Ang pasilidad ay dinevelop ng Vitro Inc. sa ilalim ng PLDT. Subok na matibay. Subok na matatag Oo. na ang layunin ay suportahan ang pangangailangan sa advanced computing tulad ng cloud services at AI-driven technologies. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ang pagbubukas ng data center ay patunay na handa ng Pilipinas sa mundo ng digitalization. A data center is akin to a warehouse. Parang warehouse yan. Ngunit, imbis na yung mga gamit ang naka-storage doon, instead of boxes of products, we store digital information such as emails, videos, business records, government files, even the apps on your phone. It keeps everything running safely and securely 24 hours, 7 days a week. Yun pala yun. At po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:25 na ng umaga, binanata ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang patuloy umanong paniniktik ng China sa Pilipinas sa kabila ng pahayag nitong nais palalimin ng pagkakaibigan sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Special Committee on Admiralty Zones, iginiit ni Tolentino na konektado sa China ang mga naarestong individual ng PNP at AFP at NBI na may bitbit na surveillance equipment. Ipresenta rin sa Senado ang ilang submersible drones na nasabat sa karagatan ng bansa na umani kaugnay din sa mga naunang kaso ng espionage. Kitang senador, hindi dapat hinahayaang yurakan ng ibang bansa ang soberenya ng Pilipinas. Kasi akala natin noon ay yun lamang sa Masbate. Ang dami na pala nito. Meron na ako bago lang sa Batanes, meron sa Pasukin, Ilocos, kung saan-saan. Halos 5 ito Kaya kanina pinadala ko sa Senado para makita ng personal. So nagpapatunay ito. Ang sabi nga kanina ng Philippine Navy, si Admiral Trinidad, na tip of the iceberg lang ito. Baka mas marami pa na naglipa na sa ating karagatan. Nagpapatunay ng pag-iispiya ng China. Ang tinig ni Senator Francis Tolentino. Alas 6:26 ang ating oras. Mayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo. Gising na. Nagdeklara si Pangulong Bongbong Marcos ng period of national mourning kaugnay ng pagpanaw ni Pope Francis. Sa Proclamation number 871 na inilabas ng Malacanang, nakasaad na agad na epektibo na sabing pambansang pagdadalamhati at magtatagal hanggang mailibing ang Papa sa Roma.
Sa bisa nito, ang Philippine flag sa lahat ng tanggapan ng gobyerno sa loob man o labas ng bansa ay ilalagay sa half-mast mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog. Nakasaad din sa proklamasyon na mayroong natatanging lugar sa puso ng bawat Pilipino si Pope Francis matapos ang kanyang apostolic visit sa Pilipinas noong 2015 kung saan ay nagpaabot siya ng pakikiisa sa mga biktima ng bagyong Yolanda at pinapurihan ng katatagan at pananampalataya ng mga Pilipino sa kabila ng mga pagsubok. ACS Balita. Susunod! Dito Boy! Dito na si Edniel Parosa. Standby ka, Edniel. Ikaw na susunod. Meron daw pong 6 na sasakyang nagkarambola dyan sa Marikina. At 3 ang patay. Ay, sus! Naku. Sus Mariano Kaindo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 628. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumpatsero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:35 ng umaga. Napakalungkot na umaga nito sapagkat meron pong 3 patay. Biktima po ng karambola ng 6 na sasakyan dyan sa Marikina. Alamin po natin ang follow-up report ni RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Hindi magandang balita, Jared Anthony. Hindi magandang umaga dito sa Barangay Fortune sa lungsod ng Marikina sapagkat 3 ang kumpirmadong patay habang hindi bawawas 10 ang naitalang sugatan matapos ang karambola ng 6 na sasakyan. Dito yan sa pinakabanggit natin na lugar. Pag-aalas 7 na ng umaga at matapos silang higit sa 7 oras, hindi pa rin tuloy ang naiaalis itong trailer truck sa aking likuran. Apakalaking truck. Sanhi ng aksidente. Itong trailer truck sa aking likuran, Jared Anthony, binabanggit sa inisyal na investigasyon ay nawalan ito ng preno dahil ng pagkadagan at nagresulta naman sa fatal accident na binabanggit natin sa mga oras na ito. Itong kali na ito, papakita ko lang, Jerry at Anthony, ay sarado pa rin itong kalye dahil ongoing. Anong pangalan ng kalye, Edniel? Dito yan sa Fortune. Ay, nadadaan ako dyan. Maganda yung kalsada na yan, Maganda at tahimik na lugar. Katapat lamang ito. Hindi naman ganun kabisi ang lugar na yan. Katapat lamang ito ng Marikina City Rescue headquarters. Kapatid lang natin. Ito pinaka-aksidente. Pero kahit kaharap lamang ito ng binabanggit natin na tanggapan ay inabot pa rin hanggang sa alas 3 ng umaga bago natapos yung pinaka-retrieval doon sa mga bangkay. Latitan ko lang, Jerry at Anthony, yung pinaka-head dito ng City Rescue 161, si Sir Dave David. Sir Dave, magandang umaga. Sir H po, si Jerry at Anthony. Hindi kaganda balita. Pero sir, pakakwento niyo sa amin, kagabi pa kayo nandito at nag-supervise ng rescue. Ano bang nangyari dito sa fatal crash na ito? Magandang umaga po. Kagabi, bago mag-alas 6 ng gabi, mabiyahe itong 40-footer container van papunta dun sa pabrika. Sa paahong bahagi ng kalsada na ito, apparently hindi kinaya nung truck yung kanyang load. Kaya umatras siya. Kaya nung umatras siya, yung mga kasulidyang mga sasakyan ang nagkarambola na nasigasaan niya lahat ng mga kasulidyang sasakyan. Ay sus, Maria Josep, dito nangyari yung insidente. Dahil sa pangyayaring yon, meron kaming naging 10 pasyente at meron 3 na casualty.
3 namatay. Ayun po ang nangyari. Mm-mm. Opo. Sir, Sir Dave, ano bang Grabe kagawin yung ng traffic? itsura, Mapapuntang pabrika. Base sa report sa amin ng driver sa investigasyon, bulak daw po na ginagagamitin at dadalhin doon sa pabrika ng sigarilyo. Sigarilyo? Puro pabrika kasi ito ng sigarilyo? Opo. Opo. Ano bang profile, sir, nung mga casualty natin? Dahil mayroong passenger jeepney na nadamay. Opo, dun sa passenger jeepney, yung driver po nun ay nasawi. Tapos may nakuha kami, doon tayo nahirapan kagabi, yung isang pahinante ng jeep. Na-retrieve naman po natin siya kahit naipit po siya. Tapos meron din na tayong casualty doon sa isang sedan. Tapos yung kasama niyan na kuha din natin galing doon sa yung pinakamasamang pagkakayupe. Tapos the rest ng mga pasyente natin sakay nung isa pang sedan na Toyota, saka yung SUV at yung jeep. So 2 jeepney. Yung doon sa 2 casualty, tama ba mag-ina yung profile ng dalawa doon? Opo, yun po yung report nun. Mag-ina sila, tapos sila. Hindi naman minor yung isa. Yung isa, hindi po siya minor, pero nasa naman po siya, nasa mabuting kalagayan na siya. Yung okay. David Marikina Rescue. Okay. Edniel, paano nangyari ito? Tinitingnan namin tong itsura ng mga sasakyan, parang laruan ni UP. Na UP ng husto, yung jeep, yung kotse. Ano yan, nagulungan? Paatras po siya. Imagine niyo po, sumiyete yung container. Tapos tumumba po siya sa kaliwang bahagi po niya, doon sa driver's side. Natumba. Nadaganan. Yun po ang nangyari. Yung jeep na yuping-yupe ang nadaganan po nung container van. At sa likurang bahagi ng container van, naipit naman yung kotse sa pader at saka doon sa likod ng container van. Kaya yung recognition doon sa videos binabagit ni Sir Dave na naipit sa gate, parang lata na lang na parang trash ka ng itsura na hindi mo mahalat ng kotse kung walang plaka. Dahil may video tayo dyan. Yun yung itsura nung yung aksidente na ito. At yung driver ay tsaka tayo natin kung daw rin kakamali, kinuha na ng police station dahil katabi lamang din ito ng headquarters sa Marikina Police. Harap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at damage to properties. Sir, baka lang may mga mensahe pa kayo para doon sa mga kababayan natin, lalo pat pinag-uusapan niyo yung road safety. Dito lang sa Fortune, bagamat maganda yung kalsada, ay paakyat ito. At baka lang may iba pa kayong mensahe. Siguro ang mensahe namin ngayong umaga, lalo na yung mga papasok, papunta dito sa mga pabrika na dadaan sa lugar na to, pagpasensyahan niyo muna yung inconvenience. Pinipilit po namin na mabuksan agad yung kalsada para mag-normalize na po. Siguro in a few minutes ay bubuksan natin yung kalahati ng kalsada. At paalala naman sa mga motorista natin, palagian po natin i-check yung kondisyon ng ating mga sasakyan para makaiwas po tayo sa mga aksidente. Sir, si Sir Dave David ng Marikina Rescue 161, thank you sir sa serbisyo. Kagabi pa kayo sir. So more or less 8 hours na pala ito, Jared Anthony, at patuloy ang clearing operations dito sa Fortune sa lungsod ng Marikina. Live mula dito sa lungsod ng Marikina, ito pa rin si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel. Tinan mo nga mga kumbatsero, dumadaan ka lang. Dumadaan ka lang. Tapos may ganong klase ng siguro pa sipol-sipol ka lang, easy ka lang. Tapos may truck na ganon sa harapan mo. Sabi mo nga, ang ganda nung kalsada na yan. Ang ganda nung kalsada na yan. Hindi ganon karami ang dumadaan. Nako, grabe. Tapos maatrasan ka ng ganon, mabuwalan ka ng kahit pala bulak lang, mabigat ano? Mabigat. Kaya nga nung araw, tinatanong mo, alin ba mas mabigat? 1 kilong bulak o 1 kilong pako? Magugulat ka pa eh. Hindi, 1 kilong pako. Diba? Samantalang pareho 1 kilo lang yun. Ito, tinan mo, puno-puno daw ng bulak yung container van. Ayun, tingnan nyo yung nag-iitsura nung jeep. Nung kotse. Sus Maria. Ingat po tayo palagi. 6:42 na umaga, gagawaran ng Presidential Medal of Merit ang 4 na namayapang iconic Filipino women. Kabilang sa tatanggap na nasabing parangal sina Gloria Romero, Pilita Corrales, Nora Honor at Margarita Forres.
Ang Presidential Medal of Merit ay ang pinakamataas na pagkilala para sa mga individual na inialay ang kanilang buhay upang magbigay ng karangalan at pagyamanin ang kultura ng bansa. Sinabi ni Undersecretary Claire Castro ang naturang paggawad ay gaganapin sa Mayo 4 sa Rizal Ceremonial Hall sa Malacanang. Pinahintulutan ng Korte Suprema ang 3 barangay sa Baguio City na magsagawa ng bingo games para sa fundraising kahit walang permit sa PAGCOR o anumang ahensya ng pamahalaan. Ito ang sinabi ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting matapos bumoto ang Korte Suprema ng 11-4 pabor sa karapatan ng 3 barangay sa Baguio na magpalaro ng bingo upang makakalap ng pondo. Kabilang sa mga barangay na pinayagan ng mataas na hukuman ay ang barangay Trancoville, Military Cut-Off at Outlook Drive. Ayon kay Ting, may local autonomy ang mga barangay sa ilalim ng konstitusyon kung saan pinapayagan silang magsagawa ng aktibidad para sa ikabubuti ng komunidad at mangalap ng pondo para rito basta't ito'y legal. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:44 ng umaga, magbabalik po ang 2x2. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Ayan. Ay, magandang umaga sa mga taga Bicol. Uy, Diyos maray na aga sa Indugabos. Oo. Mga Bicolano, mata na ka mo. Kailan ba birthday ni Mother? Kailan ba birthday ni former Vice President Leni Robredo? Kahapon ba? Kahapon? Oh, kasi mukhang may mga bumibisita kay former VP Leni Robredo at nagpapataas ng kamay sa kanya. Oh, talaga. Ang tanong nga natin ngayon ang tanong natin ngayon, kumbachero, sa senatorial elections ba na to ay gaano kaimportante ang endorsement ni Ma'am Leni Robredo? No. 'Di ba? Katulad ngayon, Yuel, nakita mo? Pinadala mo? Si Senador Manny Pacquiao ay isa po sa mga bisita ni VP Leni Robredo dyan sa Naga. At inendorso ni VP Leni si Manny Pacquiao. Congratulations kay Senator Manny. Ayan. Para siguro para magkaiba naman ng hindi lang puro Duterte Marcos ang pinag-uusapan. Maibalik din yung mga dating yung dating ano ba tawag diyan? Yung isang side naman, ibang side ng dating mga konektado sa Aquino dati, 'di ba? Kay dating Pangulong. Kaya tawag sila kakamping. Mga kakamping. Tandaan natin. Tingnan nyo sa survey, 'di ba si Bam Aquino tsaka si Kiko Pangilinan ay hindi rin ganong malayo sa Magic 12. Kung nakalabas mo sa Magic 12 within reach pa din So ibig sabihin andyan pa rin ang mga kakampink. Bagamat do sa lugar nila, mukhang hindi pink yung nakikita ko. Mukhang hindi na rin pink ang ngayon Hindi na rin talaga pink ang kulay ng buhay Kaya kahapon pala ay nagpunta po dyan si Manny Pacquiao. At doon daw po ay ipinakilala ni Robredo si Manny Pacquiao na mabait, mapagkakatiwalaan at sabi daw po niya ay we will always be behind Manny Pacquiao. Magkalaban na kami sa presidente, tulong pa din si Senator Pacquiao sa akon. Sabi niya gano'n. Kaya pinatutulungan din niya sa mga Bicolano, ito pong si Senator Manny Pacquiao. Si VP Leni pala tumatakbo naman ngayon bilang mayor ng Naga. Ayun, mayor ng Naga. Ayan, mayor ng Naga City. Ayun, magkakaalaman din. Pero alam mo, sabagay, si Manny Pacquiao kahit ano pa sabihin natin,
icon to eh. Icon, oo. 'Di ba? National hero na rin po natin ito. Kumbaga, nailagay dahil kay Manny, sa mga laban ni Manny, mas marami ang nakakilala sa Pilipinas. Marami ang nakaalam na meron palang bansang Pilipinas sa ibang bansa. Nakwento mo yan, kumbatsero. Minsan napunta ako ng Bangkok, yung taxi driver, hirap din namang mag-English sa Bangkok. Tinuturo ko kung saan akong hotel pupunta. Pilipini. Pilipini. Pacquiao. Sabi niya, yun na lang ang naging puro Pacquiao na lang ang sinasabi niya. Talaga. Isipin mo, nakilala ka ng dayuhan dahil sa Manny Pacquiao. Iba rin ang Manny Pacquiao. Kaya ano bang survey ni Manny Pacquiao ngayon? Medyo nalalaglag nito mga nakakaraan sa survey, kaya kailangan talaga, Senator Manny, kayo, double time kayo itong natitirang mga ilang linggo na ito. Yan, tulad ng mga ganyang mga endorsement, kailangan niya yan, kumbatsero. Ayun, sa bagay, kahit sinong kandidato. Tsaka mahirap yung ikaw kampante dahil ikaw senador, o dati ka nang nandyan, kakampa-kampante ka na, lalo't ang dami yung mga popular, sumikat dahil sa social media. Naungusan kayo diyan sa Senado. Yun. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 6 minutes before 7. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. 2 por 2. Si Paulo Duterte pala, kumbatsero, Congressman Paulo Duterte, nakadalaw na rin sa kanyang tatay dyan sa The Hague, Netherlands. Kaya itong news item na sinulat ni Tina, tinanong ko pa sa kanya. Kailan ba yan? Ngayon lang niya sinulat. Sinabi niya, dinalaw na rin. Dinalaw na rin ni Davao City. Ba't ka ako ganun? Parang ang dating parang sa wakas. Parang ganun. Ay dinalaw na rin ni Congressman Paulo Duterte ang kanyang tatay. Kung titinan nga naman, mahigit isang buwan na Isang buwan. Halos isa't kalahating buwan na mula nang madala sa The Hague, Netherlands. Tama ka. March 11 yun. Ang dating Pangulo, tsaka lang noon lang napuntahan ni Congressman Paulo Duterte na ituhoy si Congressman Paulo Duterte noong pang Marso humingi ng travel clearance sa Kongreso. Ilang bansa yung pupuntahan niya? 16 na bansa. 16 na bansa. Oo, 16 na bansa. Baka inuna yata Hindi kayo napagod si Kong Pulong dyan? Kabilang daw po dito ang People's Republic of China, Malaysia, Indonesia, Republic of Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, tsaka pala sa Amerika. Nag-Amerika din. Yun yung kasama, yung mga hiniling niyang napuntahan kaya lahat. Ewan ko lang kung napuntahan lahat. Tapos yan. the Netherlands din. Ayan. Ayun, nakita raw niya ang kanyang ama at mas mukhang alkalde daw ngayon ang dating Pangulong Digong, dating Mayor Digong, dahil naalagaan siya ng maayos habang nasa loob ng detention cell. So napabuti. Napabuti in terms of kalusugan. Mainam naman. Ipinaabot din daw po ni Pulong ang pasasalamat ng dating Pangulo sa lahat ng kanyang mga supporters at hinimok ang mga ito na suportahan ng mga senatorial candidates ng PDP laban. Kaya lang, parang hindi rin nagtutugma yung mga sinusuportahan ng dating Pangulo at ni VP Sara. Binanggit kasi ni Pulong na kasama daw sa ini-endorse ng dating Pangulo dating Senador Gringo Honasan at itong si Colonel Ariel Carubin. Kasama pala sila sa ini-endorse ng dating Pangulo. Kay VP Sara, hindi sila kasama. Hindi kasama. Yung, iba naman. Yung 10 ng
ng PDP laban, si Camille Villar at saka si Aimee. Yung dalawang babae. Kay Digong. Si Gringo Nasan, tsaka si Ariel Carabin. At saka yung 10. So hindi pala magkapareho. Depende kung sino ang susuportahan nyo. Yung in-endorso nung tatay o nung anak. Teka muna, kung aalis ang Pangulong Bongbong Marcos para makipaglibing, kailan niya libing? Sabado. Sa Sabado, 26. Tama, kumbachero? 26. Kailangan din pala niyang bumalik kagad. Dahil ang Prime Minister ng Japan ay bibisita dito sa Pilipinas. Si Prime Minister Shigeru Ishiba. Sino? Shigeru Ishiba. Sigurado ba yan? Shigeru Ishiba. So sigurado darating kailan? Sa April 29. Ayan. Martes, April 29 to 30. Kasama daw po ni Prime Minister Ishiba siguro ang kanyang may bahay na si Ishiba Yoshiko. Magkapangalan sila. Hindi, di ba? Yung Ishiba apelido. Apelido ko ba siya? Ginugulat lang kita. Gusto ko lang malaman ko. Kaya lang inuna mo, ginawa mong first name eh. kung nakikinig ka. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 3 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Huwebes, 24 ng Abril 2025. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, 20 pesos na bigas sisimula ng ibenta sa Visayas sa susunod na linggo. Unang AI data center sa Pilipinas binuksan ni Pangulong Bongbong Marcos. PBBM at First Lady Liza Marcos dadalo sa libing ni Pope Francis sa Sabado. Supreme Court nagbabala sa publiko sa mga kumakalat na peking court orders. 3 patay sa karambola ng 6 na sasakyan sa Marikina. At halos 700 pasaway na drivers noong Holy Week sinuspinde ng DOTR. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. 3 ang patay habang hindi bababa sa 10 ang sugatan sa karambola ng 6 na sasakyan sa Barangay Fortune sa Marikina City. Pasado alas 11 kagabi nangyari ang aksidente nang mawala ng preno ang isang 10-wheeler truck sa paahon na bahagi ng kalsada. Dahil sa insidente naatrasan nito ang ilang sasakyan sa likuran na ikinayupi ng isang kotse at isang jeep at ikinasawi ng mag-inang sakay ng kotse at driver ng jeep. Naaresto na ng mga otoridad ang driver ng truck na naharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at damage to properties. Sinuspinde ng Department of Transportation ang nasa 671 public utility vehicle drivers dahil sa iba't ibang paglabag nitong nagdaang Semana Santa. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, ito ang unang pagkakataong ganito karami
ang sabay-sabay na sinuspinde, kabilang ang 77 tsoper na nagpositibo pa sa paggamit ng illegal drugs. Kasama rin sa mga pinatawan ng 90-day suspension ng mga sangkot sa iba pang insidente sa kalsada. Binalaan naman ni Dizon ng mga kumpanyang kumukuha ng pasaway na driver. Binigyang diin din ng kalihim na papapanagutin ang mga district office ng LTO kung mapapatunayang pumapasa sa kanila ang mga non-roadworthy vehicles. Nagbabala ang Korte Suprema sa publiko kaugnay ng dumaraming kaso ng peking court orders at subpoena na ginagamit umano ng mga scammer. Mismong si Chief Justice Alexander Resmundo ang nanawagan sa publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga natatanggap o nakikitang notice na naguutos na humarap sa korte. Inimok din ni Resmundo ang publiko na agad mag-verify sa korte o sa Public Information Office ng Supreme Court kung totoo ang mga dokumentong natatanggap. Kasabay nito humingi ng tulong ang Korte Suprema sa NBI at PNP para matukoy ang nasa likod ng panloloko. Binigyang din ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng data ngayong digital age. Sa kanyang mensahe sa launching ng kauna-unahang AI-ready data center sa bansa, inihalin tulad nito ang kahalagahan ng data sa kuryente at sa pagkain. Sinabi ng Pangulo na kailangang palakasin pa ang ating digital infrastructure para sa mga kritikal, pribado at confidential na mga datos ng bansa. Iginit din ng Pangulo ang importansya ng pagprotekta sa digital security ng Pilipinas. Alas 7:07 na ng umaga, target ng pamahalaan na makapagbenta ng 20 pesos per kilo na bigas hanggang 2028. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., dapat sana'y hanggang Pebrero 2026 lamang ang programa pero iniutos ng Pangulong Marcos na gawin itong pangmatagalan. Sinabi ni Tiu Laurel, sa Visayas unang ilulunsad ang pagbebenta ng 20 pesos na kilo ng bigas dahil sa malaking inventaryo ng palay at bigas sa rehiyon. Tiniyak naman ang kalihim na ipatutupad ito sa buong bansa kung saan papayagan ng bawat pamilya na makabili ng hanggang 10 kilo ng bigas kada linggo o 40 kilos bawat buwan. Initially, itong program ng DA was supposed to last for until December. And pwede pang i-stretch yan hanggang February. But our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Ang tinig ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel. Samantala, itinuturing ng Department of Agriculture na oportunidad ang pagbagsak ng presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan para maisakatuparan ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Aminado si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na dati ay tila imposible ito dahil sa mataas na presyo at kakulangan sa subsidiya, pero naging posible nang bumaba ang presyo ng bigas sa world market. Actually, matagal na namin pinag-iisipan to, no? Because as you know, ever since I came into office, that was the basic question. Can we give 20 peso rice to the masses? At that time, I always answered that it is an aspiration of this administration. And so it was always on our mind. The DA team has been working, day and night on how to, bring this to reality. And maraming steps kailangan para mangyari ito, no? Tinatayang aabot sa 3.5 to 4.5 billion pesos ang gugugulin ng pamahalaan para mapondohan ang programa. Nakatakdang bumiyahe patungong Vatican City ngayong araw si Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David upang makipaglibing kay Pope Francis. Sinabi ni David matapos ang libing ay dadalo rin siya sa pre-conclave meeting. Inaasahan naman na makikipaglibing din si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, ngunit hindi naglabas ng detalye ng travel schedule ang Archdiocese of Manila. Sina David Advincula at Luis Antonio Cardinal Tagle na mga Filipino cardinals ay magiging bahagi ng papal conclave na posibleng magsimula sa pagitan ng Mayo 5 at 10. Sa papal conclave, pagbobotohan ng mga kardinal o cardinal electors ang susunod na papa sa Roma. Lilipad patungong Roma si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos
sa Sabado upang makiramay at magbigay ng huling respeto sa Santo Papa. Ito ang kinumpirma ng Malacanang matapos ilabas ng Vatican ang detalye sa paglipat ng labi ng Santo Papa sa St. Peter's Basilica at ang kanyang magiging libing. Kabilang si Pangulong Marcos sa mga world leaders na magtutungo rin sa Roma upang makiramay at magbigay ng huling respeto kay Pope Francis. Susunod! Tito Boy! Sino itong sikat na aktres at isang action star na nag-donate daw ng 1 milyong piso para kay superstar Nora Honor? Yun. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Engineer Tony Nanggel, 1 minuto na lang, 7:12 na ng umaga. Sa DZRH, pangunahing balita. Hindi daw po bawal ang pamimigay ng candy, tubig at iba pang maliliit na items ng mga kandidato habang nangangampanya. Ito ang nilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia sa DZRH sa gitna ng puspusang pag-iikot sa iba't ibang lugar ng mga kandidato para sa midterm elections. Gayunman sinabi rin ni Garcia na ibang usapan na kung magpapakain na ng mga botante ang mga kandidato dahil maikukonsidera na raw po itong vote buying. Ayun. Pinayagan na po natin yung mga maliliit na items sa Sir Angel katulad ng ball caps, t-shirts, mga candies. Pinapayagan na lang po din natin yan. Kami po naman naniniwala na hindi po mabibili ang botante dahil ang pinakain siya ng isang candy o kaya, kahit nga po sabi nga natin na Sir Angel na nag-usap tayo minsan, kahit po tubig, hindi naman po natin para ipagkait sa napakainit na araw sa kasalukuyan, pero po yung magpapakain talaga sila. Yan po, bawal na bawal po yan sa ating pong batas. Bawal pala yung kumbatsero. Paano kung ipapakain sisig, embutido, yung mga masasarap diyan sa Pampanga. Mga masasarap. Alam mo naman mga Kapampangan masarap magluto. Pag hinainan ka niyan, napakahirap naman tumanggi. Para ka naman tumanggi sa kaligayahan doon. Di ba? Lalo pat ang mga Pineda pala, napag-uusapan din lang ang mga endorsement. Ang mga Pineda pala, kasama si Senator Lito Lapid na nag-inendorso ang alyansa. Ang mga kandidato ng administrasyon sa pagkasenador. Ilan ba yon? Ilan ba yung kandidato ng administrasyon? Ng alyansa? 11 na lang. Parang 11 na lang. Officially, nandun pa si Camille. Oo, nandun pa si Camille. Ang nawala talaga ay si Senator Amy, si Manang. So kasama daw po ni Senator Lito Lapid, pinuno, ang mga Pineda diyan sa Pampanga sa pag-i-endorso dito sa 11 senatorial candidates ng alyansa. Samantala, mariing kinukundina at lubos na ikinababahala ng MBC DZRH ang ginawang pagbabanta ni Abra Congressional Candidate at La Paz Mayor JB Bernos sa provincial correspondent ng DZRH na si Romy Gonzales. Nangyari insidente matapos i-report ni Gonzales sa multimedia ng DZRH ang shooting incident sa pagitan ng mga pulis at mga armadong grupo sa barangay Budak Tayum, Abra noong April 21. Kasunod dito ay nakatanggap ng mensahe ang reporter na si Romy kay Bernos. Tinawagan ito kung saan paulit-ulit na minura si Gonzales at binantaang babalikan siya. Naninindigan ng MBC DZRH na walang puwang ang karahasan at pagbabanta. Desidido ang MBC DZRH na papanagutin ang nasa likod ng pagbabanta upang hindi maulit ang mga kaparehong sitwasyon na hindi katanggap-tanggap at isang pag-atake ito sa malayang pamamahayag. Formal lang sinampahan ng kasong grave misconduct ng Korte Suprema si dating Court of Appeals Associate Justice Isaias Dikdikan kaugnay ng pagkakasangkot niya sa pagpatay kay Attorney Joey Luis Hui. Batay sa kautusan ng Korte Suprema, inaatasan si Dikdikan na magsumite ng sagot sa reklamo sa loob ng 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso. Isinampang administrative case habang na-endorso na rin ng NBI ang kaso sa Cebu City Prosecution Office at Office of the Prosecutor General. Ayon sa Supreme Court, maaaring maharap si Dikdikan
sa disbarment at mawala ng benepisyo sakaling mapatunayang may sala. Matatandaang binaril si Attorney Wee noong November 2020 sa ground floor ng gusaling kinaroroonan ng kanyang law office sa lungsod ng Cebu. Binuksan na ng COMELEC ang online precinct finder para sa nalalapit na halalan. Maaaring ma-access ng mga botante ang kanilang presinto at polling places sa precinctfinder.comelec.gov.ph. Kailangan lamang ilagay ang buong pangalan, petsa ng kapanganakan at lugar kung saan nakarehistrado bilang botante. Ipinapakita rin sa platform kung aktibo o hindi ang status ng botante. Tiyak naman ni COMELEC Chairman George Garcia na may sapat na seguridad ang precinct finder laban sa mga posibleng cyber attack. Kinondena ni Senador Sherwin Gatchalian ang mga panggigipit, pananakot, pangharas at pamamahiyaan ng ilang online lending companies sa kanilang mga pinautang. Kaugnay po ito sa reklamo ng mga borrower na nakatatanggap sila ng funeral flowers at mga bala matapos na hindi agad makabayad. Dahil dito muling ginit ni Gatchalian ang pangangailangan ng isang batas na magbabawal sa hindi makatarungang paraan ng paniningil ng utang ng mga online lending Bulaklak companies. Ng patay na. Oo. Aba paano na ano na yan? Death threat na yan. Death threat na to Oo. Nauna nang inihain ng senador ang Senate Bill 818 o ang Fair Debt Collection Practices Act na nagbabawal sa sino mang maniningil ng utang na gumawa ng anong hakbang na pangharas sa isang may utang. Alas 7:23 ang ating oras, hinihinalang pinainom ng sedative o pampatulog ang 7 biktima ng massacre sa Antipolo. Ayon kay Colonel Felipe Maragon, Rizal Police Director, inaalam nila kung may inihalo ba ang sospek sa alak na ininom ng mga biktima bago ang nangyaring karumal-dumal na krimen. Ba't hindi nyo nalang tanungin yung suspect, Colonel? Umamin naman yung suspect Inamin nga niya na siya ang pumatay Ba't hindi nyo nalang tinanong kung pinainom ba niya ng pampatulog? Inaalam pa raw nila Inaalam pa at sinabi ni Marago na hinihintay pa nila ang resulta ng laboratory test sa alak lalo't napag-alaman na ito'y galing nga sa suspect. Yun hong suspect ay umamin. Umamin na. Sinabi niya siyang ginawa niya yon dahil sa inunahan na niya. Inunahan niya at pinagpaplanuhan siyang patayin. Tanungin na lang din ninyo kung nag-drugs o nakadrugs siya. Kung, tumanggi naman. So hindi siya nag-drugs, sabi niya. Sinabi ni Marago na posible ito na maging sagot sa kanilang katanungan. Kung paano nakayanan ng suspect na patayin ang mga biktima ng mag-isa lang. Yun pala yung pinaka... Hindi nila kasi mapaniwalaan na pito wala man lang nagising. So, kaya, tanungin nyo muna. Kaya hininala nila na ba't ba hindi sila nagising? Nilagyan ng pampatulog. Tanungin nyo kaya muna. Alas 7:25 na ng umaga, susunod! Dito po! 4 na taga-showbiz nag-donate ng 1 milyon kay Nora Honor. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:25. This time check is brought to you by Ay, magandang morning kay Kuyang Rodel Esteban, Sir Rodel Esteban ng Macro Asia. Maganda morning. Ayan. Sila yung kapag sumakay ka ng aeroplano, kumbachero, yung mga pagkain doon, sila nagkagayak niyan pati ibang airline. Depende, may mga airlines na sila din hawak yung nila. mahawak. Tapos yung mga lounge. Mga lounge, sila nagdadala ng pagkain doon. Alam ko, ang Macro Asia din ang nagluluto nung sikat na yung aros. Yung lugaw. Yung aros kaldo. Yan sa Mabuhay Miles, Mabuhay Lounge. Pero Del, wala ba tayong bagong recipe dyan? Wala bang pasample dyan ng lugaw? Mas paborito namin dito yung lugaw ni May Binauhan. Ayun, iba rin yung lugaw ni May Binauhan na yun, ano? Pag yun totoo kaya yung sinasabi ni Mother na tuwing alas 6 daw na umaga. Ano ginagawa ni May? Mother, ano ka ba? Nag-iisip tuloy napaiisip tuloy ako ng... Kita mo ang linamnam? Mother, totoo ba yun? Baka mamaya gantihan tayo ni May sa Operation Tulong. Ay si Jotel, Viray, birthday pala ngayon. Boss Jotel. Si Jotel Viray Kumbatsero ang nagturo
At nag-train kay Khalil Viray. Naalala ko yung mga binati ko si Rodel kaya kinuwento ko yung kanyang karanasan. Kinukwento mo yung background. Ang background ni Jotel Viray, siya nagturo kung paano bumarel itong si Khalil Viray. Yung world champion natin si ngayon. Khalil, si Khalil Viray. Ang daming pinatataob na mga world shooters. Napakahusay. Kaya Jotel Viray, happy birthday. Magandang morning kay Kuyang Boy Fabian, Kuya Obet Imperio. Good morning. Binabati po kayo ni Ninong RD Dong Tolentino. RD Dong. RD Ronald Tan. Magandang morning. At magandang morning din kay Engineer Chito Paz dyan sa Lukban, Quezon. Kuya Chito, nakikita mo ba yung mistisong congressman dyan? Si Congressman Enverga? Parang hindi naman daw taga doon yan, si Congressman Enverga. Oo. Mistiso eh. Pag nakita mo si Congressman Enverga, akala mo parang representative ng Michigan eh. Parang Kano eh. Di ba, Caselo Lagmay? Dyan sa Zaragoza, Nueva Ecija. Ayun. Gandang morning. Uy, may gulo pala dyan sa Balintawak Market. Pupuntahan natin yan maya-maya ng konti. Standby lang RH5 Al Gonzales. At meron din tayong follow-up dyan po sa malaking truck na nasagi yung boot ng NLEX. Hindi kasya. Sa laki ng truck, Pambihirang patis. Mamaya kayo. Unahin muna natin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Meron daw pong 4 na taga-showbiz na nag-donate ng 1 milyon kay Nora Honor. Teka muna, Tita Morley, totoo ba na nung mga huling araw na ni La Honor, ni Superstar, siya nagtitinda na ng mga kung ano-ano, ng mga tinapa, at iba pa. Noon siguro kailangan ng tulong noon, sa bagay kung sabi nga ng iba, kung kailan pumanaw na, pero mainam pa rin at may mga nag-aambag para sa kanyang pamilya. Alamin natin ang latest na balita mula kay Tita Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katunying at Jerry, at syempre pa sa lahat ng ating mga viewers at listeners. Hindi naman totoong nagtinda si Nora Honor. Nagtinda raw ng mga yung mga online, yung mga tinapa ba yun? Hindi naman. Yung nagkaroon pa sila ng usapin ni Matet. Ay, noon pa yun, yung sa Garnet. Sa Garnet na matagal na 5 years, 6 years pa yun. Ano ba nangyari doon? Kasi may isang parang kliyente si Matet na naging kliyente rin ni Nora Honor, pero hindi nagtagal yon, iniwanan agad ni Nora yon. Ang usapin dito talaga ay noong kanyang burial dito sa may Heritage Park na kung saan umabot daw sa 5 million pesos ang naging kabuuan ng gastusin. Ng bill ni Nora Honor na kung saan mahal pala dyan sa Heritage kasi sa may pagkain, tatlong almost na black yung kinuha, gano'n, then maraming ang mga tao. Sa 5 million pesos. Kung catering, mahal ang catering sa mga burol ngayon. At walang tigil na kainan dun from the morning up to the and then kinapos na nga daw ng pera itong si pamilya ni Nora Honor. So parang humingi sila ng tulong sa mga kaibigan sa showbiz world. Well, hindi na natin babanggitin kung sino yung 4 na nagbigay ng 4 million. Bali 4 million, tagwa 1 million yung bigay. Tagwa 1 million pala. Tagwa 1 million. At talagang itinulong nila ito kay Nora Honor dahil naging mabuting tao naman at mabuting kaibigan si Nora na kahit walang-wala na ay nagagawan pang tumulong sa kanyang kapwa. If you still remember, kahit na wala ng racket si Nora Honor noong pandemic, nagawa pa rin niyang magbigay sa mga movie press at iba pang mga fans at kaibigan ng kanyang tulong to take. Napaka-kwan nga daw niyan, napaka-generous daw niyan si Tigay. Kaya ayon,
Pero ang naturang aktor... Pero hindi ba wala bang sinagot ang gobyerno dyan? National artist yan. Pagka national artist, may mga... Diba? Yung mga gamot libre, di ba? Meron daw naman yata at itinulong ito sa pamamagitan ng PCSO na kung saan ang nagbigay ng donasyon ay si Imelda Papin sa tulong at mungkahi na rin ng ating kaginagalang at nirespetong presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Ayan. Ang naturang aktor, ayan, initial na lang yung bibigay ko ha, ang naturang, ayaw kasi nila ipaalam ayaw nilang ipagpangalanda ka na. Kapag ikaw ay nag-donate, hindi mo naman kailangan talagang Oo. Ang naturang aktor, ang dalawa sa nagbigay doon sa 4 na tagwa 1 million ay si Actor R, yung isa. Tapos si actress naman ay si Actress S. Yan. Nagkasama ba sila sa Maging Sino Ka Man? At yung isa ba sumasama sa kampanya ngayon? Ayan ang ating DZRH. Dagat! Ito ang dagat! Wow! Ay, hello nga pala kay Mami Sherry Ramirez. I love you so much, Mami. Ayan. Ito ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Hoy, baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Jerry-Loom pre-painted ka na! Standby lang RH5, 2, 3, and 15. Kayo na ang susunod. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Bayan, katotohanan. 2x2. Alas 7:47 na ng umaga. Tanghali na. Tanghali na. Excited na ba ang mga taga Visayas? Maayong buntag. Kaninyong tanan. Kayo daw ang unang makakatikim ng 20 pesos na bigas. 20 pesos at hindi daw to hanggang 2026 lang, ha. Sagad daw to hanggang 2028. Magkano daw yung pupuhunanin dito, kumbachero? 3.5 to 4.5 billion. Mura lang yun. Kung ikukumpara naman sa ipinamimigay ng gobyerno na para bagang ang nangyayari. Tupad, at kung ano-ano pa. Saka medyo mayabang ka ng konti. Binili ko yan, ha? Hindi binigay sa akin yan. Binili ko yan. Binili yan. Kumbaga hindi yung mentality ng mendicants ay mawawala. Speaking of bigas, maraming nagtitinda ng bigas dito. Marami din nagtitinda ng gulay. Unahin natin si RH5 Val Gonzales. Meron daw pong gulo. Yan po sa Cloverleaf Market. Bakit? RH5 Val Gonzales, Coming Van! Jerry at Anthony, tatlong mga kalalakihan ang na-aresto matapos yung pagbawi na tunay na nagmamay-ari ng Balintawak Market sa ilalim ng Balintawak Cloverleaf Market Corporation. Ito yung korporasyong nagmamay-ari nitong isa sa malaking palengke dito sa lungsod ng Quezon. Nauwi sa kaguluhan, Jerry at Anthony, ang pag-take over sa pamamahala ng Balintawak Market na nangyari kahapon ng hapon ay dito kay Attorney Jairo Go, ang legal counsel ng BCMC. Gumawa na sila ng aksyon sa pag-take over doon sa pamamahala dito sa palengke ito dahil na rin doon sa sangkaterbang mga reklamo na kanilang natatanggap doon sa mga stall owner na mayroong dalawa pang magkaibang grupo na nangongolekta doon sa renta ng mga owner. Naguguluhan na raw yung mga vendor, Jerry at Anthony, kung sino talaga sila magbabayad. Sa ngayon ay okupado na ng pamilya nitong si Attorney Rodel D. Guzman, ang presidente ng BCMC, at tunay na nagmamay-ari ng palengke ang opisina ng korporasyon na nasa ikalawang palapag nitong Balintawak Market.
Pakinggan natin itong panayam ko, Jared Anthony, dito sa abogado ng Balintawak Cloverleaf Market Corporation, itong si Attorney Jairel Go. Unang-una po, kami po yung abogado ng BCMC or tinatawag po natin Balintawak Clover Market Corporation. Iba po yung legal grounds sa ikakaso ng BCMC. On our part, ang ikakaso po namin would be unjust vexation, tsaka trespassing particularly po dun sa office. I'm sure nakita nyo naman po na marami mga unauthorized individuals na nasa loob, no? Tapos meron din po kami mga collaborating counsel, yun po yung mga abogado ng Vendors Association. Ang ikakaso po nila laban sa mga nahuli po natin ay grave coercion, tsaka estafa by means of false pretenses or extortion. Ano to, Attorney? Mga sindikato ba to itong nahuli nito? Kasi actually, tagal lang nag-operate eh. Yung mga ganito po, they really try to take advantage of the confusion na nangyayari dito sa Balintawak Market, no? So, nangyayari, magbabayad ka sa person A, biglang si person B sisingiling ka pa. Which is very unfair for our vendors. So, ngayon, ang pinaglalaban po natin dito, hindi lang po yung karapatan ng management, but also yung mga karapatan ng ating mga vendors. Jared Anthony, batay doon sa mga impormasyong nakalap ng DZRH News, mayroong awayam doon sa management dahil matapos mamatay yung tunay na may-ari, itong si Attorney Rodolfo de Guzman Jr. ay nagkaroon na ng problema yung magpapamilya doon sa ownership nitong malaking palengkeng ito. Sa ngayon ay 4 na pong mga gwardiya na ang pinakalap dito sa lugar para mga siwa doon sa seguridad. Sabi nitong si Attorney Go, ngayong umaga ay sasampahan na nila ng patong-patong na kaso yung 3 mga kalalakihang na aresto. Kabilang na yung isa na nagpapakilalang miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Wala naman akong nakikitang epekto doon sa mga mamimili dito sa Balintawak Market, doon sa nangyaring tensyon na nauwi sa kaguluhan matapos nang i-take over finally, matapos ang ilang taon doon sa pamamahala nitong Balintawak Market ng tunay na nitong nagmamay-ari. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tonying at ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. 2 por 2. Bago tayo magpaalam, ay habulin lang natin si Governor Gwen Garcia ng Cebu. Si Gov. Governor Garcia, maayong buntag po, Gov. Maayong buntag, Katanying. And Jerry. Opo, maayong buntag, Gov. Opo, magandang balita po kasi, banner story ng maraming dyaryo na dyan po sa Cebu in-announce ang roll out next week ng 20 pesos na bigas. Gandang balita. Opo, paano po bang implementation nito, Gov, ayon sa napag-usapan ninyo ng DA at ng Pangulo? Okay. Yesterday, nag-meeting kami mga Visayas governors, and we were very happy to hear from the President himself na pwede natin magawa itong 20 pesos per kilo. Yung initially, ibibenta sa DA through FTI, yung na 33 per kilo. Okay. Sa amin, mga governors. We will purchase it, but since 13 pesos yung diferensya between 33 and 20 pesos, maghahati kami. 650 ang i-absorb as subsidy ng national government, 650 naman sa amin, para we could sell it at 20 pesos per kilo to those that, first of all, ipaprioritize natin yung mga marginalized, yung mga frontline workers. Well, depende, but nagkaka-agree karamihan ng mga governors na ito talaga ipaprioritize natin. But of course, since maraming stock ngayon, yung NFA, DA, we can, subject to the surplus, meron pang available stock to other sectors as well. Now, to avoid
na ma-abuse ito, baka naman bibilhin lang. Tapos, bebenta. Turn around and sell it at a higher price. Madi-defeated yung purpose. So, yung sistema namin sa Cebu, we will issue QR-coded cards na ibibigay doon sa bawat identified na mga bibili. Tapos, itong QR-coded card na to, with the programming that we have, which we are willing to share with all of the other governors, 10 pesos, 10 kilos lang talaga yung maibili niya per for that week. So, para next week na naman, yung 10 kilos. Okay. Ito yung magiging sistema. Actually, we were doing this already in Cebu, mga October pa, last year. Kaya, our system is in place. As soon as we get the available rice, kaagad-agad makakascade namin ito to our 44 town mayors and our 7 city mayors. Sa munisipyo po at saka sa City Hall magbebentahan o i-distribute sa palengke? Opo, yung sa amin po, we have established yung tinawag namin na Sugbo Merkadong Barato. So, bawat munisipyo at bawat city hall, meron silang ma-identified na place na mapupuntahan ng mga tao. At doon sila bibili. Yung mga nagmaman naman nito, mga personnel ng city government or the town government. I'm trying to expand this further kasi in every barangay, meron naman din kaming mga women's groups, no, or women's associations. We call it Bigasan sa Kababayenan. That could be tapped as well na they can also sell that rice at 20 pesos per kilo. Tsaka mainam ho yun, kumbaga nasa kontrol ng LGU yung pagbebenta, hindi pwedeng mapakialaman ng ibang mga traders, yung mga traders na pwedeng magsamantala. Malaking bagay. Because ang aim naman natin talaga the rice should be brought to the price na promise ng ating presidente, and this should be availed of talaga dun sa mga nangangailangan. Huwag naman itong iabuso at huwag naman papasok na naman yung mga gusto lang gain a big profit from it. So this is the national government and the local government working together para for the good of the people, no? Yeah, ito dito mo makikita how important it is that local government supports national government, and in turn, national government recognizes the role of local the government. LGU in nation building. At saka pantay na pantay, 650 tigsi 650 kayo. Ano ba yun? Provincial government ang sasagot? Opo, yung 650, kaming mag-a-absorb ng subsidy. Now, the President told us, this will be for the time being. Kasi yung 2025 budget operational na, ito na, hindi ito napagbigyan. But he assured us by 2026, wala na kaming subsidize. National government na, popondohan na talaga sa budget. Opo, 26, 27, and 28. He assured us that this will be sustained until 2028. And also, upon doing the numbers, sabi niya, wag na lang natin, akala namin we will just muna do this for the Visayas, but we will do this on a nationwide scale na. Ayun, uunahin lang sa Visayas. Gov, anong commitment sa inyo? By May 1st, andyan na ang bigas? Nasa Cebu na? The commitment is that ASAP daw na yung bigas be made available. Kung meron ngayon, kukunin na namin. Kung meron in place na kasi yung sistema namin. Yun ang maganda na. Una kayo dun sa QR code. Maganda po yun para hindi rin makadoble yung ibang mga kababayan natin na medyo gustong manlamang sa kapwa. Governor, salamat po. Maayong buntag po muli. Mabuhay po kayo. Thank you. Thank you. Thank you. Si Governor Gwen Garcia ng Cebu. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between her knees.